Alright mga kaibigan, let's be honest. Kilala niyo naman ako, honest lang. I think Lomachenko won the fight, ano. Syempre nung aking pre-fight analysis, I told you guys that for me, Devin Haney will win. He won, but I think Loma did enough to win the fight, no? Pero hindi natin alam. Siguro mas gusto ng mga judges yung mga suntok na pa isa-isa, pero mas matindi yung tama. Kay Loma kasi, although talagang napaka-crafty talaga ni Loma, no? Pasundot-sundot na malinis na tumatama. Pero siguro gusto ng mga judges yung with bad intentions, na ganun yung suntok ni Haney. Kaya lang, I think it's not enough, no? Kasi parang na-outwork siya ni Lomachenko. But anyway, mga kaibigan, ito pong si Haney unbeaten pa rin. Nadagdagan na naman yung talo ni Lomachenko. But respect to Lomachenko, mga kaibigan, for what he has done to his country of Ukraine, no? So kung maalala natin, bumalik siya sa Ukraine and nag-armas, no? Nag-uniforme sila nila Usik, no? At pinagtanggol ang kanilang bansa. Talagang yun ang mga kahanga-hanga sa kanila. Yun yung isang magandang example ng patriotism, no? Pagmamahal sa sariling bayan, mga kaibigan. And ito po si Shakur Stevenson, sa kanyang palagay si Lomachenko din ang nanalo, mga kaibigan. At nakakatawa nga, sabi niya nung paakyat na ako, nakita ko nung magamang Haney, umalis na agad, natakot ata sa akin. Siguro tama yung sinasabi ni Shakur Stevenson, kasi mga kaibigan, kahit nung amateur pa lang si Shakur Stevenson at parang 4-rounders yata o 6-rounders si Devin Haney, nag-i-sparring na lagi yan. Magkaibigan naman yan. Kaya lang syempre, pag both professionals na yan, syempre nagiging magkaparehas pa ng weight division, mga kaibigan, na hindi may iwasan na maglaban sila, no? I think Shakur Stevenson will really give him some problems, mga kaibigan. I will give it, kung maglaban si Haney at Shakur Stevenson, I'll give it 60-40 in favor of Shakur. Yan. So si Devin Haney, siguro nakulangan lang ako sa, I think ginaya niya, no, yung pattern na ginawa ni Teofimo Lopez, go to the body, no? Pero siguro si Loma, alam niya na yung kamalian niya. So kumbaga, din siya hindi din siya nagpabaya, mga kaibigan. But honestly speaking, I think dapat si Loma ang panalo doon. Regardless of the fight prediction o yung mga talpak-talpak na yan, mga kaibigan. 'Di ba? Let's give the guy his victory. I don't know. Siguro may influence din dahil if we let Loma wins this, he's already 35. We will destroy the perfect record of a very young and may malaking future na si Devin Haney. Baka ganun, Kaya hindi, si Loma pa-exit na din yan Si Devin Haney 24 pa lang. Kung bigyan natin ng talo yan, madidiskaril yung malaki nating plano sa kanya in the future. Parang ganun. So it's better if we keep him unbeaten. Siguro naging conspiracy theorist lang ako, no? Pero, credits to Lomachenko. At alam ko yan, sa lahat ng mga nakapanood, sa boxing industry, alam nyo yan. Di ba? Yeah. Anyway, congratulations Lomachenko. You might lose the fight, but you won the hearts of boxing fans. Nakita nyo naman nung si Haney yung ini-interview, nung si Lomachenko na lahat nag-cheer para sa kanya. So, yun lang, mga kaibigan, Silver Voice TV. Ganun talaga sa boxing. Amateur, professional, wala tayong magagawa. It is what it is. Mga kaibigan, happy Sunday to all. Peace.